A blessed day, dear learners. I hope you're having a wonderful day. Today, we are going to embark on an exciting journey of learning and discovery as we delve into the topic of reproduction and adaptation, essential processes for survival and evolution. So, sit back, relax, and get ready to expand your knowledge and understanding of this topic. As always, please take care and stay safe. May God bless you always. Welcome to the Teacher Lumabon YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Reproduction. Reproduction is a fundamental process necessary for the survival of both individuals and populations. It occurs on both a cellular and organismal level. Let's explore the different aspects of reproduction in more detail. Cellular reproduction. Even single-celled organisms, such as bacteria and microorganisms, undergo reproduction. They reproduce by duplicating their genetic material and then dividing it equally into two new cells. This process ensures that the genetic information is passed on to the next generation of cells. Organismal reproduction. Multicellular organisms, including plants and animals, also need to reproduce on a cellular level. As cells become damaged or worn out, they must be replaced by new cells. For example, skin cells are continuously damaged and need to be replaced every 2 to 3 weeks to maintain the skin's protective function. Pagpaparami. Ang pagpaparami ay isang pangunahing proseso na kinakailangan para sa kaligtasan ng parehong mga individual at populasyon. Ito ay nangyayari sa parehong antas ng cellular at organismo. Tuklasin natin ang iba't ibang aspeto ng pagpaparami ng mas detalyado. Cellular reproduction. Kahit ang mga single-celled na organismo, tulad ng bacteria at microorganisms, ay dumaranas ng reproduction. Sila ay nagpaparami sa pamamagitan ng pagdoble ng kanilang genetic na material at pagkatapos ay hinahati ito ng pantay sa dalawang bagong mga selula. Tinitiyak ng prosesong ito na ang genetic na impormasyon ay naipapasa sa susunod na henerasyon ng mga cell. Organismong pagpaparami. Ang mga multicellular organism, kabilang ang mga halaman at hayop, ay kailangan ding magparami sa antas ng cellular. Habang ang mga selula ay nasira o napuputol, dapat silang mapalitan ng mga bagong selula. Halimbawa, ang mga selula ng balat ay patuloy na nasasira at kailangang palitan tuwing 2 hanggang 3 linggo upang mapanatili ang proteksyon ng balat. Adaptation. Adaptation is a crucial concept in biology. It refers to the fit between an organism and its environment. All living organisms exhibit adaptations that enhance their ability to survive and reproduce. These adaptations are a result of evolution by natural selection. Adaptations can be diverse and unique. For example, some microorganisms can survive in extreme environments like boiling hot springs, while certain moths have tongues precisely the length of the flowers they feed on. Adaptations are not constant. As the environment changes, natural selection causes individuals within a population to adapt to those changes. This process ensures that organisms can better survive and reproduce in their evolving environments. Pagbagay. Ang adaptasyon ay isang mahalagang konsepto sa biology. Ito ay tumutukoy sa akma sa pagitan ng isang organismo at sa kapaligiran nito. Ang lahat ng nabubuhay na organismo ay nagpapakita ng mga adaptasyon na nagpapahusay sa kanilang kakayahang mabuhay at magparami. Ang mga adaptasyong ito ay resulta ng ebolusyon sa pamamagitan ng natural selection. Ang mga adaptasyon ay maaaring magkakaiba at kakaiba. Halimbawa, ang ilang microorganism ay maaaring mabuhay sa matinding kapaligiran tulad ng kumukulong hot spring, habang ang ilang mga moth ay may mga dila na eksakto ang haba ng mga bulaklak na kanilang kinakain. Ang mga adaptasyon ay hindi pare-pareho. Habang nagbabago ang kapaligiran, nagiging sanhi ng natural selection ang mga individual sa loob ng isang populasyon na umangkop sa mga pagbabagong iyon. Tinitiyak ng prosesong ito na ang mga organismo ay mas makakaligtas at makakarami sa kanilang mga umuusbong na kapaligiran. Example of adaptation, finch beak variation. To illustrate adaptation, let's consider an example involving finches on an island. Suppose an environmental event leads to the availability of two main food sources, soft insects and hard seeds.
Within the population of finches, there is variation in beak length and size. Finches with long, skinny beaks are better suited for catching and eating soft insects, while finches with large, dense beaks can crush and open hard seeds. Finches with beaks that are neither long nor dense may struggle to obtain enough nutrients and may decline in number over time. Halimbawa ng adaptation, finch beak variation. Upang ilarawan ang adaptasyon, isaalang-alang natin ang isang halimbawa na kinasasangkutan ng mga finch sa isang isla. Ipagpalagay na ang isang kaganapan sa kapaligiran ay humahantong sa pagkakaroon ng dalawang pangunahing mapagkukunan ng pagkain, malambot na mga insekto at matitigas na buto. Sa loob ng populasyon ng mga finch, mayroong pagkakaiba-iba sa haba at laki ng tuka. Ang mga finch na may mahaba at payat na tuka ay mas angkop para sa paghuli at pagkain ng malalambot na insekto, habang ang mga finch na may malalaki at siksik na tuka ay maaaring dumurog at magbukas ng matitigas na buto. Ang mga finch na may mga tuka na hindi mahaba o siksik ay maaaring mahirapan na makakuha ng sapat na sustansya at maaaring bumaba ang bilang sa paglipas ng panahon. As the finches with advantageous beak traits reproduce, they pass along these adaptations to their offspring. Over time, two distinct groups may arise, one with thick, dense beaks and another with longer, skinnier beaks. If these groups genetically change to the point where they can no longer interbreed, a speciation event may occur. This example demonstrates how adaptations can arise and lead to the diversification of species in response to changes in the environment. In summary, reproduction is essential for the survival of both cells and organisms. Adaptations play a crucial role in enhancing an organism's ability to survive and reproduce in its environment. As the environment changes, natural selection drives the adaptation of populations to ensure their continued success. Habang dumarami ang mga finch na may kapaki-pakinabang na mga katangian ng tuka, ipinapasa nila ang mga adaptasyong ito sa kanilang mga supling. Sa paglipas ng panahon, maaaring lumitaw ang dalawang magkakaibang grupo, ang isa ay may makapal, siksik na tuka at isa pa na may mas mahahabang tuka. Kung ang mga pangkat na ito ay genetically nagbabago sa punto kung saan hindi na sila maaaring mag-interbreed, maaaring mangyari ang isang speciation event. Ang halimbawang ito ay nagpapakita kung paano maaaring lumitaw ang mga adaptasyon at humantong sa pagkakaiba-iba ng mga species bilang tugon sa mga pagbabago sa kapaligiran. Sa buod, ang pagpaparami ay mahalaga para sa kaligtasan ng parehong mga selula at mga organismo. Ang mga adaptasyon ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapahusay ng kakayahan ng isang organismo na mabuhay at magparami sa kapaligiran nito. Habang nagbabago ang kapaligiran, ang natural na pagpili ay nagtutulak sa pagbagay ng mga populasyon upang matiyak ang kanilang patuloy na tagumpay. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Thank you. And God bless you always. I hope you found a lecture on biological sciences, lecture notes insightful, and gained new knowledge. If you found value in this video, kindly give it a thumbs up, and share it with your friends. We welcome your feedback, questions, and suggestions, which you can leave in the comments section below. Thank you for tuning into Teacher Lumaban's YouTube channel. And we look forward to seeing you in our next video. May God bless you always.